So, ayun mga par, good morning. No? Good morning sa ating lahat. No? Welcome back to my channel again. Sinara ko lang tong dito sa likod ko mga par para hindi tayo masilaw, no? Kasi mainit ngayon. Pero sa labas mga par, minus 14, no? Minus 13, minus 14, no? Mga feels like negative 20, no? Ganun mga par. So, ayun. Medyo mainit lang ang nakikita nyo mga par, pero malamig po sa labas. Kaya, yan ko kung makakalabas tayo mamaya, no? So, may gusto lang akong i-share sa inyo mga par, no? At siguro naman, meron na kaming karanasan, no? Sa i-share kong ito mga par, no? At ayun nga, ang i-share ko sa inyo, yung nakita niyo naman sa thumbnail, no? Yung aming karanasan sa kondo, tumira sa kondo. Kasi magdadalawang taon na rin naman kami rito, halos, no? 22 months, no? Medyo mahaba na rin mga par, no? Yung karanasan namin dito sa kondo. Sasabihin ko sa inyo yung mga pros and cons, no? Pag nakatira kayo sa isang kondo, no? So, ito mga par ay sariling karanasan lang namin, no? Hindi ko alam kung sa ibang kondo kung ganito rin ba yung mga karanasan nila, no? Pero ito sa amin lang mga par, no? So, dito sa tinitirahan namin. So, ayan, kung may dadagdag kayo, yung natin, no? May nakaligtaan tayong sabihin dito, no? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba mga par, no? Para malaman din, malaman ko rin at malaman namin na, ayun, na medyo may kulang pa nga yung mga sinabi natin dito. So, ito ay sariling karanasan natin mga par, no? Sa pagtira sa isang condominium, no? Dito sa Canada. So, ayun, bisa natin mga par, no? Yun nga, kung paano kami napunta rito. Dahil naibalag ko na rin naman to sa mga previous vlog ko, mga mahirapan kaming maghanap ng bahay, no? Number one, at yun nga, pagdating namin, ano pa kami mga par, no? Palipat-lipat pa kami ng hotel, no? Nakatatlong hotel po kami bago namin nakuha itong condo na to, no? Ayun, medyo talagang malaki ang gastos at medyo mga par, no? Mahirap dahil dala-dala pa namin yung aming mga bagahe galing airport mga par, no? Meron akong 4 na yung sa LBC, kung ano yung box, kung alam niyo yung box ng LBC mga par, na 20 by 20, no? Kasi yun yung allowed. 4 na ganun ako meron mga par, tapos 2 pang luggage, no? Tapos yung iba mga hand carry na, no? So medyo marami kaming dala galing Pilipinas. So 3 hotel kami nagpalipat-lipat, no? Hindi pala. Isang Airbnb tapos 2 hotel, no? Bago kami napunta rito. So, ayun. To make the story short mga par, no? Napunta na nga kami rito sa condo na to at ayun nakalipat na kami. Pero medyo matagal pa mga par, no, bago kami nakalipat dahil meron pa mga na mga kontrata, no? At siguro tinitingnan ng may-ari, no, or nung owner nito kung kaya naming magrenta dito sa condo mga par, dahil noon hindi ko pa naman alam na pricey pala to, no? Medyo mahal pala rito. Ang ano ko lang noon, wala akong idea, no? So dahil nga siguro wala tayong kakilala rito mga par, no? Kaya no, maswerte po yung mga may kamag-anak or may kakilala rito bago dumating ng Canada, no? At napakaswerte ng mga tao na yun pag pinatira sila, no, sa kanilang kamag-anak, no, and eventually bubukod sila, pero diba, meron na kayong contact rito, meron na kayong kahit papaano mapagtanungan mga par, no, at mag-aalalay sa iyo. Pero sa amin kasi ibang storya, wala nga kami, no, unfortunately, but papasalamat pa rin kami. So, sa aming pamilya, siyempre yung aking sister-in-law and the McCarthy family, no, dahil sila talaga yung tumulong umpisa simula sa Pilipinas hanggang dito mga par, no. Talagang hanggang ngayon, no, hindi pa rin kami pinabayaan, no, at nandito pa rin sila, no, mga par. Kaya yun yung pinagpapasalamat natin. So mabalik tayo doon sa condo mga par, no. Yun nga, nakuha na namin nung inano na ng landlord, no, namin na pwede na kaming lumipat, binigay na yung susi. Ayun na nga, tinur niya kami. Yun nga, may tinur niya kami sa parking, tinur niya kami dito sa lobby, sa opisina, lahat mga par, no, sa amenities, no, tinor niya kami. And then ayun nga, nag-umpisa na kami lumipat mga par, and itong condo kasi na to ay empty mga par, no.
So ang meron lang dito yung ref, yung lutuan, no? Tsaka yung microwave, no? Yung mini microwave maliit, walang oven mga par, no? Itong condo na to, no? So ayun, and the rest nun wala, empty lahat, no? So walang kama, walang sofa, wala. So binilhan pa mga par, no, namin ng kama at sofa, TV, no? Lamesa, no? Kami po ang mag-provide lahat, no, ng mga gamit dito. So ayun, medyo challenging din, no? Dahil yun nga, maghahanap ka uli ng mga kama, mga siyempre yung kama mga par, importante yun dahil yun yung tutulugan namin. Kung hindi, sa side kami matutulog, no? So nakabili naman kami ng kama mga par, 3 lang naman nga kami. So sa isang kama, sakto na kami, no? Isang ano lang kami, isang hilira lang kami sa isang kama mga par. And ayun, maganda siya yung nakuha namin mga par, no? Kung sa location ng pag-uusapan natin yung pros mga par, no, ng nakatira sa isang condo. So para sa amin maganda siya dahil malapit din siya sa school, no? Pagbaba namin dito sa baba namin, meron na yung bus, tatawid ka lang sa kabila, no? Isang sakay na lang si Mrs. papunta sa school niya. And then si Inday naman mayroong school, no? May school bus. Bababa ko lang din siya sa baba, no? Isasakay ko sa school bus and then susunduin ko rin siya sa hapon, no? Yun yung mga panahon mga par na sa ngayon, no, na wala akong trabaho. Pero noon na nagtatrabaho ako ay dinidaycare namin si Inday, no? At sinusundo namin talaga sa school. Nag-school bus siya sa umaga, pero pagdating ng hapon mga par, sinusundo namin or si Mrs., no? Doon sa school mismo dahil hanggang alas 3 lang yung school eh. So may daycare siya ng 3 hours, no, hanggang 6. Sa pagdating sa location, and then yun nga, malapit siya sa STC, itong mall na to. Walking distance lang mga par, may mga grocery din, mga Canadian Superstore, Best Buy, Walmart, yan sa STC na yan, marami na mga par. So medyo maganda yung namin, yung pwesto, no? And ayun, dito rin sa condo namin mga par, hindi ko alam pero siguro halos naman sa lahat ng condo, yung mga amenities din, no? So yun nga, na-i-vlog ko na rin naman to doon mga par, no? Meron kaming swimming pool, bowling, may party room, may card room, merong gym, merong sauna, meron kaming indoor na tennis, no? Table tennis, tsaka yung tennis talaga na hindi naman siya masyadong malaki, pero maganda rin mga par, no? Maganda rin maglalaro ka lalo pag winter, no? Aming problema dahil yun nga, pag nakatira ka sa condo, wala ka namang papalahin, no? Kumbaga, sa labas ka lang mahirapan mga par, pasok mo, no? Pagpag ka lang ng konti, pasok ka na sa loob, no? Dito na. Wala ka nang poproblemahin mga par, no? Na di kagaya ng mga nakatira sa may mga bahay, no? Kasi magpapala ka pa, no? Kahit naman may sasakyan ka rito mga par, no? Hindi ka rin magpapala dahil meron kaming indoor na parking. No? Meron kaming visitors parking, meron din kaming sariling parking dito sa owner's parking. Isa mga par, no? Kaya ayun, siguro kung may sasakyan ka, papasok ka lang doon, and then wala kang papandarin mo lang saglit, no? And then alis ka na. Pag uwi mo naman, pasok ka uli. So hindi ka mahirapan sa snow mga par. Hindi kagaya pag pag nasa labas ka, yung mga nagre-rent sa mga bahay, no? Talaga naman, pag malakas ang snow, talagang matatabunan sa sakyan mo, magpapala ka pa. Medyo may lang mga par, no? Medyo challenging din yung mga ganong experience mga par. So yun nga, dito sa amin, yun yung mga pros na nakikita ko. At ayun, at saka yung heater mga par, meron kang control, meron kang sariling control, no? Pwede mo lakasan, pwede mo hinaan, pwede mo patayin, no? Kagaya ng ginagawa namin. Pinapatay namin yung heater, no? Dahil gusto namin yung medyo malamig lang, no? Yun yung mga par, no? Yung peso nga namin, yung nakuha namin mga par, medyo malaki. No? Bali 2 bedroom siya, tapos isang din. Tapos medyo malawak-lawak din yung sala, no? Medyo talagang komportable, no? Kung kahit family of 5 kayo, medyo relax, no? Wala kang alalahanin, no? Kagaya nila ni Kuya Mon and Ate Vina, no?
Gaya nila Kuya Mon at Divina, na kapitbahay lang din namin mga par, no, na nakakondo rin. No, dahil nga medyo ano na sila, retired na sila. Pero dati rin silang may bahay mga par, no, but hindi na nga nila kaya dahil syempre magpapalaka pag medyo may edad ka na, may mahirapan ka na, no. So nag-downsize sila, binenta nila yung bahay nila, din bumili sila ng kondo. So yung mga cons naman mga par, pag-usapan natin, no. Syempre unang-una diyan mga par, mahal, no. Kaya nga dito sa amin, no, ang rent ka rito, no, na-share ko na naman sa mga sa comment section, no, sa mga nagtatanong, ang rent po rito ay 3,200 mga par, all inclusive. May isang parking, no. Yun nga, 2 bed and 1 den. Medyo malawak-lawak siya ng konti. Malaki. 2 washroom din to mga par. Tagal rito dahil talagang malaki, no. At malawak. At talagang ano ka, no. Maganda ang tirhan, no. And wala kang poproblemahin, no. Kagaya ng sabi ko, may sariling parking indoor, no? So hindi ka na magpapala-pala na yan, no. Pero yun nga, yun yung pinakaano mga par, no, na talaga mahal, no. Yung mga par, no, yung cons pa, yun, wala masyado mga par, wala masyadong, para sa akin, wala masyadong cons dito sa pagtira sa condo, no. Pwera na lang sa mahal na upa mga par, no. So para sa akin, kung kaya nyo, no, kung kaya nyo tumira, no, kaya nyo yung budget, kaya nyo umupa ng ganito, no, mas maganda rin mga par, no, dahil wala ka nang poproblemahin, no. Pagka may problema ka sa mga ano mga par, no, itatawag mo lang, may maintenance naman rito. Pang cons mga par pala, no, ay syempre wala kang backyard, no, na kung gusto mo mag-ihaw, kung gusto mo mag-garden, wala rito mga par, no. Dahil ito ay talagang ano lang, wala nga kaming patio, yung parang sa labas mga par, wala to. Salamin lang, kung nakikita nyo, ganito lang, salamin. So ayun, isa pa yun, isang cons yun na hindi ka makapag-ihaw-ihaw, no. Pero kung siguro mga par, kung medyo, ayun nga, sabi ko, kung may edad ka na, no, parang nagsawa ka na sa mga ganyan, no, gusto mo na lang tahimik, na mag-relax na kayo mag-asawa, no, at kung gusto nyo lumabas, labas kayo, pupunta sa mall, then babalik, no, wala kayo, kahit mag-snow, wala kayong ilalahanin na papalahin, no. Maganda tumira sa condo mga par, no. At ayun, yun yung mga cons, no, pros and cons mga par, no. Kung may kulang pa, no, na hindi ko nasabi, no, pwede kayo mag-comment dyan sa baba mga par, no, yung nakatira sa mga condo rin, kagaya natin. Magdadalawang taon kami mga par, no, at balak na nga rin naming lumipat, no, dahil para na sa akin masyadong mahal, number 1, and then ano mga par, no, masyadong malaki, no, para sa amin, dahil tatlo lang, masyadong malaki para sa amin mga par, dahil 3 nga lang naman kami, at malaki yung matitipid pag lumipat kami, no. At ano naman mga par, no, medyo kabisado na naman natin yung lugar, no. Wala nang problema, no, kahit maglipat-lipat tayo, dahil ayun nga, nasanay na tayo rito. So ayun, sa ngayon mga par, no, naghahanap kami, kasalukuyang naghahanap kami ng malilipatan. Ano pa naman, hanggang April pa naman kami rito mga par, so naghahanap kami ng malilipatan, no. Ang tinatarget namin mga par ay main floor o upper floor, no. Yun yung tinatarget naming hanapin, or kung wala talaga basement mga par, pero may titignan kami. Kung may mga kaibigan tayong nagsasuggest na dapat sa basement may ganito, mayroong bintana, mayroong yung ano mga par, no. Pero ang gusto kasi namin mga par, no, sarili lahat, no, solo namin. Kung sa basement kami, solo namin lahat, no. Ayaw namin yung shared, no. So dahil nga siguro may pamilya ako, may kasama ako mga par, no. May kasama akong bata, no. So gusto namin solo namin lahat. Kahit sa upper floor mga par, ayaw din namin ng may kahati, no. Gusto namin kami lang din. So ayun lang mga par, no. Yun lang yata yung masasabi ko patungkol sa pagtira sa condo, no. Wala namang masyadong mga par, no. Yun lang talaga masakit yung rent, no. Dahil mahal po talaga. Pero yun nga, yung ginagawa ng iba mga par, no. Sa isang condo, marami rin sila. So hati-hati rin sila, no. Kagaya na sabi ko mga par, no, kung 2 pamilya kayo, so ang 3 to hatiin nyo mga par. So papalagay natin 1.6 lang kayo, no. Tigwa 1.6 lang kayo, no, sa isang pamilya, no, at
okay pa rin, no? At wala na nga kayong problemahin din, no? Kung dalawang pamilya kayo rin dito. Pero kung kagaya namin solo mga par, medyo mabigat talaga. Share ko mga par sa pagtira sa condo. So, ayun nga, kung may kulang ako, kung may hindi ako nasabi, mga par, mag-comment kayo sa baba. At kung may tanong kayo, mag-comment din kayo dyan sa baba mga par para masagot ko rin kung alam ko mga par, no? Sasagutin natin. So maraming salamat mga par, no? Sa lahat po ng lagi nakasubaybay sa ating munting channel. Maraming salamat. At syempre maraming salamat din kay Kabayan Pedro Roque, no? Sa pagsama sa atin sa paghahanap ng bahay mga par, no? Pinagdadrive niya tayo, inikot-ikot tayo dito sa gusto nating lugar, no? Kung saan tayo gustong mag-rent ng bahay mga par, no? Inikot namin ni Kabayan Pedro Roque yun. And ayun, maraming salamat lang dahil naglaan siya ng time, no, para sa atin. And then gusto ko ring i-shoutout, no, si Sir Ali Paras, no, at si Doña Marian, na kapitbahay rin natin dito, na nag-message din sa akin na tutulong din sila, no, sa paghahanap natin or pag maglilipat tayo, no, tutulong din sila. So, 'di ba? Wala na tayong magiging problema mga par pag naglipat tayo, no. Ako wala naman masyadong gamit. Medyo konti lang, no, dahil hindi naman ako masyadong bumili din. Ayun lang mga par, no? Maraming salamat, no, sa lahat po ng nakasubaybay sa Buhay Canada natin. Maraming salamat sa inyo. And shoutout po sa aking Pinoy Tambayan, no, at sa lahat ng mga nakakwentuhan natin na nagba-vlog din. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bagong nagba-vlog mga par, no, marami akong nakikita ngayon na nag-umpisa din, no? Tuloy-tuloy nyo lang mga par. Mas maraming mapapanood yung mga audience natin, mas maganda mga par. So, ayun. Maraming salamat sa inyo and shoutout sa inyong lahat, no. Mga par, dito ko tatapusin na aking vlog. So, maraming salamat ulit. To God be all the glory and we'll see you in my next one. Bye!